and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mga tugang aldaw na Lunes kitang ulyan, Abril 7 taon 2025. Iato dyan po sa inyo ang amin namang baretang sa rabay mantabayaran sa mga kakamping radyo patiraman sa FB Live. Inipuang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Nadadagong kita sa 99.9 WEB-FM Kamsur dyan po sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi Partido area, siriman po sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Maraming naagawan sa mga nakantawe sa mo sa FB Live. Sa pangarap po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Nagbo-broadcast on-air online, halipulili sa studio kang Kakampi Kamsur sa Naga City. Kayabanan ko si Ken Palma sa lado teknikal. Ako po si Jun Bernas. Mahatod ka mga bareta. Ngunyan. Kakampi Network News. Detalles ka mga bareta kunyan, inot sa Lado Nasyonal. Ipinasirarom sa sarong reorganization kang Armed Forces of the Philippines ang Vice Presidential Security and Protection Group ni Vice President Sara Duterte. Ini ang pigdinaw kang AFP matapos ang nagluwas na mga baretang dagos ng tinunaw ang subot mismong security detail kan Vice Presidente ng Pilipinas. Sa ipinalos na pahayag kang Puwersa Armada ng Pilipinas, ipinahayag na totoo na binungkag ang Vice Presidential Security and Protection Group asin piglinaw na nagtulos na sa naman si daling adjustments sa lado kani kung sain pigribayan asin ginibo naman ining AFP Security and Protection Group. Tinawan doon man kang ipinanaknang na ini aprobado kan Department of National Defense para sa katuyuan pagsaroon ang Security and Protection Group kani. Mientras tanto, tinawan doon pa kang Puwersa Militar na mas makakatabang ini para masiguro ang proteksyon kang Vice Presidente ng Pilipinas bakulang sa ngunyan alagad sagkod sa mga masunod pang opisyal. Ipinahayag mga tugan ni Senate President Francis G. Escudero na matindir na mga miyembro kang gabinete as inibabang opisyal kang gobyerno sa pagdagog kang komite ni Senadora Amy Marcos dapit sa legalidad kang ginibong pag-arestar kinating Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Escudero, nagdesisyon siyang panginutan ang komunikasyon sa pagultanan kang Executive Department asin kang Senado tanganing maiwasan ang dingkilan sa pagultanan kang duwang pagkapantay na sanga kang gobyerno. Alagad sinabi ni Escudero na hinagad kang komite ang pagkatindir kan na mga tao. Kabali si PNP CIDG Chief Nicolas Torre na dapat makatindir sa pagdagog bilang pamayong opisyal asin pag-arestar o iyo ang nanginutan ng opisyal sa pag-arestar kay Duterte kan nagtarikod na Marso 11. Kan Abril 3, ginamit ka mga miyembro kang gabinete ang executive privilege para na makatindir sa imbitasyon kan Senate Foreign Relations Committee na pinapamayuhan ni Senadora Amy Marcos. Ipinapabayan na sa Palasyo Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang pagkataon ng tabang sa 20 mga undocumented Filipinong migrante na nakakulong duman sa Estados Unidos sa ngunyan. Ini kasunod kang immigration na crackdown na ipinapautob kang administrasyon ni US President Donald Trump para mapadeport ang mga dayuhang kulang sa dokumento asin igwang mga inatuban ng kaso sa Amerika. Ipinahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang Department of Foreign Affairs iyo ang may jurisdiksyon sa sinambit ng isyo kaya ini ang mahiro tanganing asikasuon na ang mga nakakulong na Pilipino. Dagdag pa ni Castro,
Inahanat pa kang parasyo Malacanang ang report kan DFA dapit sa kondisyong kang 20 undocumented Filipino migrants duman sa Amerika. Mayon dapat na ikahandal ang mga miyembro kan PhilHealth, ngunit bastante ang pundo para sa dagos-dagos na serbisyo. Iniyan mismong siniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga nag-atindir sa ginibong trabaho asin serbisyo pangkalusugan sa bagong Pilipinas Fair na ginibo sa Antipolo Rizal kalagtalikod na Biyernes. Sabi kang Presidente kang Pilipinas, dagos-dagos ang pagpapakaray kang PhilHealth sa mga programa asin benepisyo para sa mga miyembro na nag-a-approve sa kanil. Sabi kang Presidente kan Pilipinas. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang alas 5:12 din pagkaaga. Nagkaiguan ng mga pagdududa ang nagkapirang Presidente duman sa Davao City sa presensya asin pangumugtak ni sa mga harong ni mga devices na gamiton para sa May 12 elections. Alagad sigun sa Commission on Elections Comelec piglinaw na ini mga Starlink satellite transmission devices asin solar panels kang I1 Resources Joint Venture kang Ardent Network Incorporated. Ang I1 iyong in charge bilang provider ka mga Starlink sindaan ma-deploy asin ma-installar sa mga school asin campusing centers asin Comelec offices na mayong signal. Sabi kang pamayo Comelec na si George Erwin Garcia. Sa social media nagwarak ang mga report na kang pagdideliver asin pagbubugtak kan sinambit ng mga devices sa mga harong sa barangay Buhangin, Davao City. Asin ini na ipaabot man ki Comelec Chairman George Erwin Garcia kanagkapirang media organization. Sigun man ki Garcia kinumpirmar kang I1 JV na ang sinambit na lugar sa sa indang staging hub kung saan temporaryong ibubugtak ang sarili ng kagamitan bago ang final delivery kani sa mga offices kang election officers sa mga pagtry na manuwaan asin syudad pati na sa interim probinsya. Sigun pa sa kasimbagan kang I1, sinabi ni Garcia na temporaryo sa naman ang pagkasaray kani ulit Abril 15 ngunya na taon tulos na ining ikakabit sa mga voting asin canvassing centers sa interon Davao Region basado sa schedule asin deployment kang installation para sa May 12, 2025 national and local election. Kakampi Network News. 14 mga tuga makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga. Aramon mo na mga report magkali sa mga pagkiliban nato sa lawas. Spring water source kang MNWD posibleng mag-critical level sa bulan kang Hunyo kung palangos na mainit ang panahon. Balitang yan halik kay Maiko Garcia. Maiko. Apisar kang grabing init ng panahon ang namamatean ngunyan sa lokal syudad Kanaga, normal level pa manda. Ang supply kang tubig sigun sa Metropolitan Naga Water District o MNWD. Sa payag ni Chapi de la Cruz, tagapagtaram kang opisina, kung ikukumpara ang level kang tubig sa bulan na Abril ngunyan na taon kumpara kang mga nakaging taon, mas maray subot ang water levels halis sa sindang water sources dyan sa Anayan asin Rumangrap Spring. Alagad kung magiging consistent ang init ng panahon hanggang sa bulan na Hunyo, first week pa lang kang June, posible na dang mamatean ang luway-luway ng pagluya kang bulos o critical level. Inasiguraman kang MNWD na igwang mga pumping stations na maserbing backup in kaso magkulang sa water supply sa enterong area coverage kini. Naglalaw man ang SIDA opisina na maaprobahan ang pag-operate kaapat pang nindang pumping stations, mabilog pa. Naintig sarong pumping station sa kamaligan na singayin sa makamundo lang daa, kasi sarong tigtukdok na pumping station sa Upper Barangay Kang Naga, pinapundo na. Day pa na nagkakaayos sa Orulay sa pamultalan kang MNWD asin man ka mga residentes. Dagdag na bareta sa Lado Local Depo si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Ngunyan pasalamas maray na nga. Network News. Sa iba pang report, number 8 Provincial Municipal Most Wanted Person sa Camarines Sur arestado na
duman sa Banuan kan del Gallego, Camarines Sur. Balita halik kay Mike Gravito. Mike. Sige, atya babalikan niya to ang report na ni Mike Gravito. Sa iba pang balita mula sa Senado Nasyonal, inumaw ka mga lider kan Kamara de Representantes si Philippine National Police Chief General Romel Marbil sa marikaskaling aksyon sa mga pulis kang Eastern Police District na naimbulto sa pagkidnap asin pangutong sa dawang Chinese national sa Las Piñas City. Ipinahayag ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson Dan Fernandez asin House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Robert H. Barbers dang aksyon ni Marbil na ipakulong ang 8 imboltong pulis asin tanggalon ang binog na District Special Operations Unit kang EPD kabali ang hipikani indikasyon kang pag-abanti kang reforma sa Philippine National Police. Sigun man kay Barbers, ang tulos na pagsasangat ng kasong kriminal asin pagtanggal sa mga tauhan sa indikasyon na seryoso ipinapautob kang liderato kang PNP ang reforma sa saindang linyada. O yan na, balikan nato ang report paghali kay Mike Gravito dapit sa sarong wanted person sa Camarines Sur arestado sa Banuan kan del Gallego. Mike. Dagos na ang nagahapihap ngunyan in malipot na rehas sa karsel kang Del Gallego Municipal Police Station ang konsiderado rank number 8 provincial most wanted person sa probinsya ni Camarines Sur na natubang sa kasong qualified statutory rape. Makalista ini ang dagos na nga maramalan kan mga autoridad sa report gikan sa PNP Del Gallego pasado alas 6:55 nin amay dumaan na sa barangay Magais 1 Del Gallego, Camarines Sur, kan ramalan, kang tracker team, kan Del Gallego Municipal Police Station, kaibahan ang mga tauhan, kang Camarines Sur First Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, asinman Provincial Highway Patrol Team, kan probinsya nin Camarines Sur, pinagdakop tinda, ang persona kan sarong alias Romeo, 41 anyos soltero, sarong Paraoma, residente kan Magais 1, dumaan sa Banuan kang Del Gallego. Armado ang mga otoridad kan mandamiento de aresto na ipinagapaluwas kang sala ni Honorable Arniel Dating, Acting Presiding Judge, kang Regional Trial Court, Branch 56, dumaan sa Banuan kang Libmanan, Camarines Sur, dinuli naman sa kasong qualified statutory rape na nakomitir ka nasambit ng akusado. Mayo, ninpiansa na pinagrekomendaran West para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang alas 5:20. Alas 5:19 ng pagkaga. Balikan tadi ba panditales ka mga bareta niya atong unan. Matapos ang isyo kansarong kandidato naman sa Pasig City sa pagkakongresista, sarapang politiko ang nag-aatubang ng patikos suliman sa pahayag kani sa nursing scholarship kansayang administrasyon sa campaign rally sa Banuan kang Villanueva de Panahaloy. Ipinahayag ni Misamis Oriental Governor Peter Unabia, re-electionista sa 2025 elections, na para sa naban sa mga babae asin magagayon ang scholarship program nila para sa mga nursing student. Sabi niya pa, kung pangit subot ang nurse, mas malala na ang pasyente, malala na ang hilang ng pasyente. Nag-viral ang pahayag na yan kan gobernador, kan ipost ni Cyrus Arado Ubay, Mark Cueva sa Facebook asing kinunar ang subot sa sexist as in racist remarks kang gobernador. Sa iba pang mga barata matugang, intero nagmumundo ngunyan, mientras napigalamayan ang mga apigalamayang ka mga magurang ang sinapo kang apat na aki na magpirinsan matapos sila magkaralamos mientras nagpaparigos sa kagigiwo pa sa ng Fispan duman sa barangay Banawag sa Difon, Quirino. Alagadan iyo ang magturugang na residentes kan Dapas sa Guday, Quirino, asin na magpinsan na residente kan barangay Banawag
kan silambit na lugar. Sigun sa mga magurang, ka mga biktima, pasado oras 2 pagkahapon, nagkakawat pa ang mga ini sa saindang harong alagad pasado oras 3 pagkahapon, kan dahil na ini mahagilap. Sinunggo na subot, kan saro sa mga magurang ang aki kani, hanapo na silang tugang, alagad na hiling. Hindi na nagpasiring sa bukid kung saan may ginigibong fish pond na may labang 15 metros, asin rarom na kalkuladong 3 metros kung saan tuminambad sa sainda ang mayo ng buhay ng mga biktima na naglalataw-lataw sa tubig. Haros magaba ang kinaaban ka mga magurang kang apat na aki kan mahiling na nagtatrabang-tabang ang mga tao sa lugar para i-rescue ang mga nagkaralabos na aki. Napagaraman na bago insidente, naglunad pasumot ang mga aki sa sarong kariton, pasirin sa fish pond, asin nagparigos bago dahil naaram ka mga biktima na hararon pa rin ang fish pond. Mientras tanto, posibleng sa init kang panahon na namatian ang rason kaya napilitan magparigos ang mga biktima sa sinambit ng ginigibong fish pond. Huli kani, liwat pa naginumdum ang mga magurang, bantayan na sila mga aki sa posibleng pagparigos sa mga dagat, asin man salog tangaling dahil na mautro ang sinambit ng insidente duman sa Quirino. Mientras tanto, sa iba pang report, sa lawas, saro ang ilido, sa saro na naman na traffic accident na nangyari dyan sa Banwan, San Fernando, Camarines Sur. Report na yan, hali kay Junel Cuba. Junel. Irido ang sarong para matapos na mangyari ang sarong aksidente dyan sa tinampo sa Banwan, San Fernando, Camarines Sur. Nangyari ang insidente alas 8:25 din pagkaaga sa Marlica Highway sa Barangay Pambukid, San Fernando, Camarines Sur. Involto digdi iyo ang sarong Yamaha GBR 125. Ini may plate number 1489-UH. Pinagmamaliw ini na personang si Limson W. E. Mendoza, 30 anyos, soltero, gardener, residente kan 47 Victoria Avenue, Damayan, Quezon City, NCR 2 District. Ana na sambit ng tsuper, ana sinasabing suminigsag sa parte mismo kan tinampu asinda digdi sa iyang nabudalan ang sarong nagngangaran na Leo Bill Arbukis, iindananda 50 anyos para may agumkan suna uno barangay Pamukid sa San Fernando, Camarines Sur. Manta nga nasambit ng para ana naglalakaw pabalyo sa nasa binang tinampo. Nagkaw sa tanganing ini ana makaulaptika asin na magresulta tanganing magsapo ni na manlain-lain na natama sa iyang lawas. Anda nasambit ng biktima anda tulos man na pinagdara kana nakapagrespondi man na MDRRMO personnel kana San Fernando, Camarines Sur sa Bicol Medical Center para man ipabulong. Mantang ana nasabi ng driver kana motorsiklo yaon ngunyan sa kamot kan mga miyembros kan PNP nakakulong. Ana nasabing suspetsado ana sasangataning kasong reckless imprudence resulting to physical injuries. Mantang ini ang pinagpiprepararman kan mga miyembros kan Philippine National Police para mada sa magkakadigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Alas 5:25 oras ngunyan. Pigilauman ngunyan kan Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang dagsa kan kalkuladong 2.3 bilyon ng mga pasayeros para sa mga mapurulian ngunyan na Semana Santa. Sigun kay PITX spokesperson Jason Salvador, siniguro niya preparado ang sendang manamento para sa dagsa kan tao sa mga masunod daw. Napigilauman mapuon sa Abril 9 na yung mga selebrasyon kang araw ng kagitingan. Sigun saya, ang sinambit ang bilang iyo ang mga iyo ang piglalauman na kabilugan. Kaya mga pasayeros puon sa Biyerkunes sagod pagbabalik. Kaya mga pasayeros pagkatapos kang Holy Week. Sabi pa ni Salvador, mismong ang aldaw kang Holy Wednesday, as in Monday, Thursday o Huwebes Santo, ang bigyan na peak ka mga pasayros, sulit na kalaklan sa mga
empleyadong Pilipino o nagtatrabaho anday pa makapag-leave. Dahil kani nakipag-meeting naman sa mga operator sa iba pang ahensya ang manehimento kang PITX para masiguro na igwang bastanting mga bus asin maginhawang makabiyay ang mga pasayro sa simanang ini. Mientras tanto, siniguro pa man ni Salvador na nakabantay man ang sa ilang opisina sa mga bus drivers para masiguro na nasa aliglado ang kondisyon kan mga ini sa paagiman kan mandatory drug test na gigibuhon. Tutugutan man mga tugang kang Metropolitan Manila Development Authority ang mga provincial bus na mag-agi sa EDSA sa araw ng kagitingan, Abril 9. Asin nakapirang aldaw sa Semana Santa, Abril 16 sa Good Binde. Sigun kay MMDA Chairman Romando Artes, tutugutan magbiyahe ang mga provincial buses sa EDSA sa Abril 9 kung alas 10 ng pagkabanggis sundong alas 5 ng pagkaaga. Bukas man sa laog ni 24 oras ang sinambit ng tinampo para sa provincial buses kung man Abril 16 sundong 20. Sinabi ni Chairman Artis na katuyang kan direktiba maparikas ang biyahe ka mga motorista sa mga nasambit ng okasyon. Nainot naman sinabi kang MMDA na mabugtak sindaning lampas sa 2,500 na personahe sa mga aldaw kang Semana Santa. Pigkundinar mga tugang kang Office of the Civil Defense ang paggamit kang Emergency Cell Broadcast System o ECBS sa pangampanya. Tinawandong kanina ang ECBS, pigdisenyo sa naman para sa magkapanawas ni mga life-saving alert, oras na emergency arog kan linog, bagyo at siniba pang banta sa seguridad kang publiko. Sigun sa OCD, may naresibi silang report halis sa mga residentes sa nagkapirang probinsya dapit sa ECBS alert na inaanok sa inda na iboto ang partikular na kandidato. Kinumpirmar sumut kang Globe Telecom asin Smart Communications na dahil sila nagagamit ng ECBS para sa mga non-emergency message asin mayong pinadarang political campaign alerts. Pagkonsulta naman kang OCD ang isyo sa National Telecommunications Commission para sa magkakarigong investigasyon asin aksyon laban sa mga nagagamit kang sinambit ng device ngunyan na panahon kang eleksyon. Preparado ang Pilipinas na magpadala ng panibagong humanitarian contingent sa Myanmar sa oras na makapuli na ang presenting team na yaon sa nasambit ng nasyon. Ini ang pagsiguro kang Office of the Civil Defense kasabay kang pagkataon ng disaster as in response kang Philippine contingent duman sa Myanmar. Ang inot labats kang presenting Philippine contingent igwang 58 miyembro as nag-abot na sa Myanmar kan Abril 1 mientras tantong ang ikinawang batch na compuesto ng 33 na miyembro ang nag-abot man kang Abril 2. Sa huring report lampas 3,000 ang nagadan sa magnitude 7.7 na linog na tumaynama sa Myanmar as in Thailand kalagtalikod na Marso 28. Kakabing Network News. Network News. Oras ko niya mga tugang, eksakto alas 5:30 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News mapalagos at yan. Nagkantabi kamo sa mga bareta ngunyang pong aldaw na Lunes, petsa 7 na po kang bulan na Abril taon 2025. Good morning sa mga nakantabay sa mo sa FB Live. Sa mga regular niya mga parantabay sa Facebook Live kan KM Kakampi Kamsur, asin man kan DWEB FM Kamsur, asin man kan BBS FM Naga City. Good morning. Babalik kami para sa iba pa mga bareta at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Sigong kipersamin, kadako lang nagsasapo ni matinding epekto kang peking bareta kaya dapat sa naman masa ka tani magkakaligong kaso ang mga nagpapakuriyat kani o nagpapalakop kani. Inatama na sinabi kang parasyon na mismong si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na alarma sa matinding pagwarak ni mga peking bareta. Kaya nagigibo na ng lakdang ang National Bureau of Investigation para makipag-coordinar sa Interpol para sa posibilidad na mapa-extradite,
maging ang mga fake news peddler na yaon sa ibang nasyon. Mientras tanto, nagsayuman si Bersamin na magtauning detalles, dapit digdi, ninulit na operasyonal, subot ang sinambit ng issue. Piglinaw kan Department of Transportation DOTR na mayong ipinalawas na travel o security advisory ang Amerika laban sa Ninoy Aquino International Airport as iba pang aeroporto sa Pilipinas. Iyan matapos na magluwas sa social media ang post kung saan mahiling ang travel advisory na naka-display sa Sacramento International Airport duman sa California. Turos man ining kinonsulta ni DOTR Secretary Vince Dizon sa US Transportation Security Administration, Manila. Napagaraman sa agribong konsultasyon na pwedeng salang una pa salang naibalik ang TSA Sacramento ang lumang travel advisory na ipinaluwas karagtarigon na 2018 alagad natanggal na kan 2019 sa mga monitor kang airport. Katakot kani kinumpirmar kan TSA na hinali na ang sinambit ng lumang travel advisory karagtarikod na Domingo ning pag-aga o kasuugma. Nagpahing pa rin kahandaran ang Commission on Human Rights sa naglalangkaw na insidente ng electoral offenses kabali ang red tagging asin mga bakong magagayo na pahayag sa campaign sorties para sa eleksyon ngayon na taon. Dagdag pa ang pagbutwa kan deepfake na ginagamit sa red tagging asin pagpapawarak ng mga salang informasyon. Sinabi kang komisyon na nakarasibi ng report dapit sa litrato ka mga tarpaulin ka nagkapirang kandidato na may mga mensaheng laban sa progresibo asin aktivistang grupo. Naalit pa man ang komisyon sa video kung saan nagbubutas ng bakong mga magayo na suba ang sarong kandidato laban sa mga single mom sa sarong campaign event duman sa Pasig City. Uli kani, nangapunan ang CSR sa mga otoridad partikularmente sa Comelec na aksyonan tulos sa at mga insidente ini. Karakter ko manabulan, nagsaangat ang makabayang black ng reklamo sa Comelec katakod sa subot harassment as in red tagging sa eleksyon campaign. Ang sa edang reklamo, iyo ang insidente ng red tagging kang Kabataang Party List nominee sa social media, harassment sa nominee kang Gabriela Women's Party List as in pagtatanggal kan mga campaign material kani sa Southern Luzon. Mientras tanto, nagpanawas naman ng Comelec ng show cause order laban kay Atty. Christian Sia, nagadalagan bilang kongresista kang Lone District ang Pasig City. May koneksyon sa subakarin sa mga single mom na pwede subot na makipag-sex ang mga ini sa iya kung o pwede makipag-sex sa iya sarong beses sa sarong taon. Kakampi Network News. Alas 5:44 at siya mabalikan nato ang mga report magaling sa luwas. Pwede nang i-deliver ka ng Estados Unidos sa Pilipinas sa 2026 ang 20 F-16 fighter jet. Sabi kang Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez. Ikusun man ni Senate President Francis G. Escudero ang pakikiaram kan China sa pagpakusog kang pwersa kan Pilipinas. Iniklara kang Pag-asa ang magkatapos kang La Nina. Sigun sa Climate Monitoring Chief kang Pag-asa na si Annalisa Sures, mamatian ang INSO-neutral condition nguya na bulan sa September o Nobyembre. Alagad sinabi ni Sures na basado sa latest El Nino o El Nino La Nina Ballistic Bulletin na ipinalawas kang Climate Prediction Center, posible mamatian manggiraray umamatian ang paglawgan ng linya sa Oktubre sa Disyembre ng taon. Dawa na nga ni Piglino ni Solis na harayo pa ini dahil pasigurado kaya kinakaipuan ng galaray ang parangos na pagbantay sa bulan na updates dapit sa kondisyon kan panahon. Kakampi Network News. Alas 5:45 oras siya itong unyam. Balikan tayo na mga report magaling sa mga pakiliban nyato sa luwas. Kasureco 2, nagmumonitor na sa mga classrooms na maserbing polling precinct sa Aldaucan eleksyon sa Mayo 12. Baritang yan, haliki Maiko Garcia. Unyan pa sana, mas maray na nga maging amdam lalo na tasigisigan sa idang ginigibong preventive maintenance
Ang Camarines Sur 2 Electric Cooperative nagpapadagos sa pagmumonitor at inspeksyon sa mga classroom na maserbing polling precinct sa aldaw kang eleksyon. Susug kay Riner Bukay, tagapagtaram kang kooperatiba, sa indang sinasyertong mayong mangyayaring aberya na habang nagbubortuhan o nagtatransmit na kang resulta, kan bilangan biglang mag-brown out. Hinihiling naman kasi ng technical team kung maray ang estado ng mga poste asin kable harani sa mga eskwelahan. Dagdag pa ni Bukay, asay nagginigibong monitoring kan kooperatiba bilang paghahanda naman. Asay nabibilog na task force tang kooperatiba kang kuryente dakula ang partisipasyon para maging matrangkilo ang pirilian sa bulan na Mayo. Dagdag na bareta sa Lado Lokal di po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga tugang delivery driver na akusado man sa kasong attempted homicide, arestado dyan sa Banuan Kang Pasakaw, Camarines Sur. Report hali kay Mike Gravito. Arestado kan mga autoridad sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur ang saroga 32 anyos na delivery rider na natubang sa kasong attempted homicide matapos na ini ang dagos na maramalan kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Pasakaw, pasado alas 3:30 nin hapon kasudma, dumaan sa Sitio Crossing, Barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur, kan ramalan kan tracker team kan Pasakaw Municipal Police Station, ang persona kan Sarong alias Roderick, 32 anyos soltero, residente, kan Zone 10B, Sitio Crossing, Barangay Karanan, Pasakaw, Camarines Sur. Bitbit kan mga autoridad ang mandamiento de aresto na ipinagpaluwas kang sala ni Honorable Jose Agualada III, presiding judge kang Municipal Trial Court, 5th Judicial Region sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur, ninulinaman sa kasong nakomitir kang nasambit ng rider. Igwa ni na piyansa na ipinagapaluwas ang West na nagkakantidad 36,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, aksidente sa Fuentevilla Highway sa Ocampo, Camarines Sur, nagwalat ning sarong irido. Report halimang kay Junel Cuba. Junel. Nairido ang sarong 58 anyos na lalaki matapos na ni anda mabudalan nin sarong motorsiklo dyan sa parte mismo kada Fuentevilla Highway, Santa Cruz, Simao, Ocampo, Camarines Sur. Nangyari ang insidente alas 10:35 ninda pagkabanggikan na Sabado. Sarong motorcycle Honda Wave 125 color pula, may plate number IZ-7404. Pinagmamaniw kan suspect na si Amado Lagislao Jr. E. Orsini, nasa tamang edad, mayagum kan na Zona 7. Lanipga sa Banuan kan Bula, Camarines Sur, ang nasambit ng tsuper kan motorsiklo ang nagpapadalagan kan sa iyang motorsiklo pasiring kutana sa sentro kan Banuan kan Ocampo, Camarines Sur, hali sa sendang residensya dyan sa Banuan kan Bula, Camarines Sur. Pag abot kani sa may lugar dyan sa may Fuentevilla Highway sa Santa Cruz, Himao, Ocampo, Camarines Sur, suminigsag ana sa iyang pinagmamaniyong motorsiklo na budalan kani ana pabalyo na si Jose Pahuyo y Clara, 58 anyos, mayagum kan Zona 5, Sanda, Philippine, Naga City. Anda nasambit ng driver kana motorsiklo na kaulaptik sa sayang pinagmamaniyong motorsiklo asin na anda mismong lalaki na nabudalan kani na iridumanda na nakataltal sa sinambit ng tinampo pariyo nagsapo ni na injury ang duwang persona and MDRRMO kan Banuan kan Ocampo, Camarines Sur na apudan man tulos kan mga residentes na nakahiling kan pangyayari. Tulos na nagpasiring sa lugar asin pinagdara sa Bicol Medical Center anda tsuper kan motorsiklo pati naman ang nabudalan kaning persona anda PNP sa parte kan Banuan kan Ocampo, Camarines Sur nagpasiring sa ospital tanganing mag-imbestigar manungod kana sambit ng insidente asin pigalat pa ang magkakadigong disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ngayon matugang alas 5:52. 8 minutos na lang antes mga alas 6 ng pag-aaga.
Iladansar na kang PNP Highway Patrol Group. Nanganing surudon ang mga pagibuhan ng mga peking protocol license plates number. Particularmente ang number 8 na itinatao o ina-autorizar sana para sa mga miyembro kang Kamara de Representantes. Ini kasunod kan pangapudan niya o Secretary General Reynald Velasco na ang number 8 protocol plate kan sarong SUV sa nag-viral na road race video posibleng peke asimpig ko nila na ini pakuntamang paggamit kan sinambit ng espesyal na plaka kang bihikulo. Sa sarong entrevista sinabi ni PNP SPG spokesperson Police Lieutenant Nadine Madang, presente na sila nagkukonsining hararom na investigasyon sa sinambit ng insidente. Ipinahig ni Velasco na illegal ang paggamit ng peking special plate number asin may katampad na kastigo sa ley. Kinapagman ni Velasco ang PNP na magkonsining investigasyon asin kastiguon ang mga individual na involto sa pagpeke ng special plates baging ang paggamit kani. Mientras tanto, sinabi ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman Jude Asendre kang naipig-abiso naman ni Speaker na Romualdez anday paggamit kang special 8 plates at sinusugo na ibalik ini sa Kamara de Representantes. Siguro Asendre, sa sayang pagkakaaram, bayo pang ipinapaluwas na special 8 number na plates sa 19th Congress. Inaprobahan ng mga tugang kan Department of Budget Management ang 1 billion pesos na pundo para sa pagpapatindog ng mga child development centers sa mga hababang income o mga hababang income na lokal na gobyerno sa interong Pilipinas. Ang lakdang pasado sa kasuguan mismo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-invest sa edukasyon asin pag-asenso sa human capital development kung saan pinanginutan man kani ang seremonya sa pagperma sa Joint Memorandum Circular sa Malacanang kanatalikod na Abril 3. Siguro sa Presidente, sa mga CDC, matauning pusog na pundasyon sa mga aki na mapakusog sa pundasyong kanasyon. Makikinabalig di ang 328 mga barangay, kabali ang 89 sa Luzon, 106 sa Visayas, asin 133 sa Mindanao. Kabali man ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang CDC, iyo ang masilbing sentro ka mga programang pang-edukasyon, suporta sa pamilya, asin early learning program sa mga aki na maging importante sa paghahanda ka mga ini bago maglaog nin eskwelahan. Puprotehiran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino laban sa kabus na klase ng harassment asin pamumuli ka mga dayuhan sa Pilipinas. Ini ang siniguro kang parasyo Malacanang kasunod kang pagkaka-arestar sa sarong Russian-American vlogger na si Vitali Sidorovitsky. Pambira mga pangalan ni mga Russian. Uli man sa pangaharas sa mga Pilipino para sa social media content. Sa sarong payag sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang minsay kang Presidente na day tutugutan ang mga dayuhan na bastuson ang mga Pilipino sa liring nasyon. Sigun kay Castro, ini ang rason kaya marikas na ang naging aksyon ka mga otoridad laban sa Russian blogger. Liwat man tinawan do ni Castro, nadawa na nga ni welcome ang mga turista sa Pilipinas. Dahil buot sabihon na pwede nang ibon kangingiritan ang mga Pilipino asin baliwalaon ang mga existidong lay digdi sa nasyon. Tinanggal na mga tugang kang Philippine Health Insurance Corporation ang 45 days kada taon na benefit limit para sa nagkape ng mga kamatian o kondisyon. Sigun sa PhilHealth, tatanggalon kang 40-day benefit limit ang mga medical conditions as in surgical procedures. Nakabali sa PhilHealth all case rates, siriman ang Z benefits as in sustainable related goals related benefits. Katakot kani, dahil namang kabali sa sinambit ng bagong patakaran ang benepisyo para sa hemodialysis patient. Tinawandon kang PhilHealth sa pagiging acting president as in chief executive officer na si Edwin Mercado, katuyang kang bagong kasuguan na paragos matawalan ng serbisyong pangsalud na mayong paghahadit sa gastuson ang mga Pilipinong nangaipo
ning harahalabang pagpapaospital. Katakon gani, pinapagrumduman ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Pargas ang mga ospital na magsunod sa bagong patakaran ulit istrikto ining babantayan. Inaalok pa ni Dr. Pargas ang mga ospital na siguruhon masusunod sinda o nagsusunod sinda sa mga pigatala na treatment practice guidelines kang ahensya. Kakampi Network News. 4 minutos matugang antes mag-alas 6 ng pag-aaga. Inihiling lang yan ka Department of Agriculture na magbugtak ng pinakainot na Union Research as in Extension Center sa katuyuhan na liwat na magpakusog sa industriya. Sa sarumpayag, sinambit ni Agriculture Secretary Francisco Choy Lauro Jr. na plano nindang itindog ang Research and Extension Center sa Bungabon, Nueva Ecija. Ang mayor na union producer sa Pilipinas, apur sa Research and Extension Center, nagpromesa pa man ang sekretaryo na dudublihon ang pundo sa pagbakal ni inapod na pero money lures sa katilad na 5 milyones pesos tanganing matabangan ang mga paratalom ng sibulyas. Nanabanan ang mga army worm sa saindang pananom. Matabang pa man ang DA sa pangalap ni magayon na similya ka mga sibulyas tanganing maparakol ang ani ka mga paratanom gani. Pasado sa datos kang Philippine Statistics Authority kan 2024, kinakarkulang 12,726.11 hectares ning tanuman ning sibulyas sa Central Luzon. Ang naka-harvest ning 158,088.42 tonelada o 59.80% ka national output. Kakampi Network News. Gusto subot ni Presidente o dating Presidente Rodrigo Duterte na magadan sa Pilipinas kung kaya gusto kaning mapalikas na ang paginanyog sa mga kaso kang crimes against humanity laban sa iya. Inisigon ki Vice President Sara Duterte kan makuha ng entrevista duman sa The Hague, Netherlands. Siniguro mga Vice Presidente kang Pilipinas sa publiko na nakakarasibin tultol na medical care ang ama sa laog mismo kang detention facility kang International Criminal Court. Pig-report na kang Commission on Elections kumalik sa Department of Information and Communication Technology DICT. Patinaman sa National Telecommunications Commission ang nagkapirang kandidato na subot nagagamit ng tax blast para sa pangampanya. Sigon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, na isakop kang election law ang tax blast kundi kang telecommunications law. Erot naman na kinunilar kang Office of the Civil Defense ang paggamit ng Emergency Cell Broadcast System sa pangampanya. Tinawandong kani ang ECBS disenyo sana sa pagpaparuwas ng mga life-saving alert oras na may emergency arugan linog bagyo as iba pang public safety threats. Sigun sa OCD, may narasibisid ng report halis sa mga residentes sa nagkapirang probinsya dapit sa ECBS alert na inaalok sa sainda na iboto ang partikular na kandidato. Ultimong bareta niya tungo niyan sa lado nasyonal, mas papakusgon pa kang Commission on Election ang paglaban sa diskriminasyon ngayon na panahon kang kampanya. Sigun kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, mismong siya ang mapadrino ng sarong resolusyon sa Inbang para ideklara ang campaign rallies, caucuses, polling places, presinto, canvassing centers as in online election platforms bilang safe spaces. Katuwing kaning maiwasan ang insidente ng diskriminasyon asin pamabasto sa mga individual o grupo o rugna ngunya na election season. Inat naman na ipinapod kang Comelec ang sarong kandidato sa Pasig City o liman sa kontrobersyal kaning naging payag sa tawag kang campaign rally laban sa mga single mother. Oras ko niya matugang, eksakto ng alas 6 ng pag-aga, ang mga bareta sa Kakampi Network News, mapanagos at yan. Makaibaan taman ang mga baretang ihatod ka mga kakamping radyo, hali dyan sa DWEB FM Kamsur sa Ringconada, mga baretang telefon kan KM Kakampi Partido Area, asiman kan BBS FM sa Naga City. Aldaw na Lunes kunyan, duman sa mga napapanglingaw, pinsa 7 na po kang bulan na Marso taon 2000 o Abril taon 2025.
Babalik kita at yan, pare-panago sa mga bareta, digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. mga bareta dyan sa ringgunada sa paikan DWEB-FM Kamsur. Kaya balang naman sa mga bareta si Benny Decena. Benny. DWEB-FM Ringgunada sa Kampibo Network News. Pabalus yun sa detalyos kan mga barata halidigi sa DWB Kamsuran radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa aram kan sa mga konstituentes ng Team 1 Kamsur, Team 1 Bato. Iyo ang igwan ng konkretong plano para sa sendang manuan kaya mainit ang pagsabat asin pag-akseptar sa senda kan sa mga konstituentes sa ginigmundang pangangampanya. Ininaging payag kan re-eleksyonistang Bisal Kaligan Banuan na Bato si Vice Mayor Vic Sapnay Ramos. Tinawag doon ni Ramos na apera sa konkretong plano kan sendang grupo para sa Banuan, araman kan gabos na Batuenyo, sigun sa saya, na sinda konektado sa igwama na mga maray na programa o rugna. Ang mabalik na gobernador kan Kamaranasunan si Congressman Elry Villaferte, siriman na aki kani na si Congressman Mix Villaferte kan Ringgunada. Idinagdag ba kanina aram ninda na sendan mga konstituentes sa ngunyan. Desidido na asin, nakasuporta sa Team 1 Kamsur, Team 1 Bato, asin inimati nindang maray. Nagpalayag man ninin pasasalamat sa senda mga konstituentes sa tuyong pagkampanya ninda. Maski harayo pa sindasin minababa pa nga ni sila sa senda mga bihikulo, yaon asin nakangirit na senda mga suportadores na malinaw na indikasyon na pabor ng mga ini sa Team 1 Kamsur, Team 1 Ringgunada, Team 1 Bato. Ang pag-akseptar kan sa mga grupo dahil siguro araman nila na talagang ang grupong ini iyo po ang igwang konkretong plano sa Banuanin Bato. Aside kayan, konektado po kita sa igwaman na magayon na programa sa tuyang provincial governor at sa tuyang magiging governor Girara and then si Congressman Nick. So kaya po ang tao po sa totoo lang kung hihilingon mo talagang arami na sa ngunyan pa lang decided na sinda na kung saan talagang nakapokus po ang tao sa Team 1 Kamsur, Team 1 Bato. Pinulit po tayo na mamatiyan naman. Nagpapasalamat kami dahil talagang parang pa kami, napapa pa lang kami sa sakyan. Talagang yaon na po nakangirit na sa tuyong mga supporters. So wala pong indikasyon na talagang gusto nila ang Team 1 Kamsur, Team 1 Bato. Parte kan mga naging payag ni Vice Mayor Vic Sapnay Ramos. DWEB-FM Ringgunada sa Kampibo Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal, yaon sa linya sa Erwin del Castillo. Total na 25 mga barangay health workers sa mga barangay sa siyudad ng Iriga ang mga naging matrayumpo asin nakapasar sa programa kan Technical Educational and Skills Development Authority o TESDA. Ang training o programa ginibo para mas pang maedukar ang mga BHWs sa barangay sa siyudad ng Iriga bilang sinda saro sa mga frontliner personnel kan barangay. Asin tinukdaan man sinda kan mga tamang pagresponde kung kinakaipuhan. Asin iba pang mga nakapalaog sa programa kan TESDA. Ginibo ang graduation ceremony kan nakaaging Abril 5 taon na presente sa mismong ICT building kan siyudad kan Iriga sa Iriga City Hall compound. Presente sa naanambitan ng okasyon ang alkalde kan siyudad ng Iriga, Mayor Wilfredo Rex C. Oliva, asin ang mga opisyalis kan siyudad, yaon man siyempre ang mga representante hali sa TESDA. Ang programa na naanambitan, pinanginutan kan City Health Office sa liderato ni Dr. Ronald J. Pereña, asin sa tabang man kan BHW Coordinator kan siyudad kan Iriga, Angeli So. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin del Castillo, kakampi mo. DWEB-FM Ringgunada sa Kampibo Network News. Mientras tanto, prangkang ipigbulgar ni Vice Mayor Edsel Serrano de Mewat ang pangaran kan solosolong kagawad kan siyudad na nagparakontra sa mga proyektong pangkausugan para man sa Senan Siyudad. Sa pinakahuring intervista sa saya kan DWB Kamsur matapos na kumustaon, ang panawag sa pagkampanya kan Team 1 Kamsur, Team 1 Iriga sa liderato ni Mayor Eric Soliva dahil kini naibitaran na isabi na sa mga taga-siyudad din Iriga ang makamundong maayong karason-rason na pagkontra kan sa nung kagawad huli siya na sa politika. Prangkang sinabi kanina ang solong nagkontra sa mga planong pangkausugan kan siyudad, iyo ang sayang kalaban ngunyan sa kargon pagkabisi alkalde. Sigun kay Vice Mayor Rimewat, ini totoo asin kung igwang gustong maaraman ang basehan kani pwede ining mahiling mismo sa record kan sa ngunang palunsod kan siyudad din Iriga. Tinawag doon pa ni Vice Mayor Rimewat na kan ini sayang hapoton kung ano ang rason sa pagkontra sa mga maray na programa kan Arriba Administration. Maayo man ning nasabi asin ang tinatawanin doon na ang planong pangkausugan kan siyudad saro sa nadaang pamumulitika. Sigun pa kay Rimewat,
kay ito sa roman siyang oposisyonista sa sanggunang panglunsod. Alagad, kunan pigurlayan iyon mga karahayan para sa syudad, kay banaan mga proyekto na mapapakinabangan kan mga kasaritan sa iyang iring-gilid an sa iyang interes sa politika na iyo para sa saya ang dapat na ugali, karakter nin sarong leader na dapat igwang pagbakulog sa mga kasaritan. Ang nagkontra po, para maaraman kang dakang kadaklan, ang nagkontra po, si Kagawad Gigi Vargas. So, yan po ang katotohanan gayan, as in kang gusto mag-check kang records, available ang records yan sa sanggunang panglungsod. So, pigahapot ko kung ano ito nagkukontra ka, mayong rason, sabi niya, iningaya, politika. Sabi ko, ako po niya ako oposisyon man katong panahon, alagad pa nga pinag-uulayan, mga karahayan kang syudad, mga proyektong katabangan sa mga kasaraditan, isinasagilid ko po ang interes ko sa politika. Yan po kita sa mga pagtulod kang mga proyekto po na mga katabang sa kasaraditan. Yan po yan dapat ang ugali, ang karakter kang sarong leader na dapat may pagmakulog sa mga kasaraditan. At tingin mga naging payag ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maywa. DWEBFF. Rinconada, Kampibo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Ben Decena. Good morning. Mabaros beri ka mga bareta dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Rinconada. Oras siya ito kanya matugang 6:16, alas 6:16. Kampi Network News. Kakampi Network News. Isunod na mga baretang tribunman ka na KM Kakampi Partido. E banta sa mga bareta duman si Nilo Oriana. Nilo. Partido Network News. Mabalas yun, uwi man ang mga barata gikan igdi sa KM Kakampi Partido. Formal naman ay tiglansar kang PNP sa Banuanin San Jose, Camarines Sur ang sa Indang Upland Summer Vacation 2025 o Sumbak 2025. Kasugma mismong pigpakinutan ni Police Captain Mark Espanya o IC Chief Operation Sinambitang Gipatura ang Upland Sumbak 2025. Iyan tangan siya na magtaong asistensya asin mantabang sa mga biyaherong nagkakaigo ng problema sa indang pagbubiyahe. Ang Upland Sumbak Motorist Assistance Center kan PNP San Jose, yaon mismo sa kasentruan kan sinabitang Banuan kung saan katuwang man kan sinabitang Hipatura, iyo ang mga personahe gikan sa man iba-iba man na mga line agencies kan Gobyerno Arcam Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Department of Public Works and Highways, sa iba pa mga stakeholders. Sigun kay Police Captain Mark Espanya, dakulan may tatamang kayo sa mga motorista at biyaherong nagkakasabat na problema sa indang pagbabiyahe. Urog na ngunyan na barakasyon na partikularmente barakasyon na madali naman ang pagbabarakasyon kay mga estudyante. Ang Banuanin San Jose, sa Banuan, sa interong partido area na pinagdadayon ng mga bakasyonista as in ekskursyonista kung binaabot ang panahon ng summer season, huli man yan mga dinadayong resorts as in iba pa mga attraction digdi. Ngunya na papalaogo naman ang Semana Santa, nagpuo naman ang pag-arabutan as in dayuhon kan mga nag-bibisita iglesia ang simbahan digdi, particularmente ang St. Joseph's Shrine, Paris sa Siriman, ang St. Padre Pio, Paris sa Barangay Kansabang. Yan, pas tanto karakaw dyan, siguro mamikas tinis pa niya ang pagiging saldado kahit mga piyahero kasi kasyonista na maagyas ng material sa Banuanin San Jose, Camarines Sur. Kakampi mo Partido Network News. Para ito sa pagkiriba sa luwas, mabaing tulad ng illegal na droga at mga otoridad sa Banuanin Tigaon, Camarines Sur sa report ni Dads Prado. Sarong babae na-arestado sa sinagibong bypass operation kan mga operatiba kan ng Tigaon Municipal Police Station sa panginot ni Police Major Narvic Flores, officer in charge, kaibahan ang 2nd Camarines Sur Police Mobile Force Company as in 5 offers Regional Mobile Force Battalion 5 sa pagkipag-coordinate sa Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PDEA Regional Office 5 kanakalis na Abel 5 2025 sa Zona 2, Barangay San Antonio Tigawon, Camarines Sur. Pigbisto ang suspetsado sa alias na Malo, 44 anyos, asin residente kan Zona 5, Barangay Vinagre, Tigawon, Camarines Sur. Sa ginibong pagkikisa sa iyang lawas sa presensya kan mga testigos na representante kan media, asin empleyado kaya opisyal kan barangay, nakakuha sa iya na 500 pesos
asin tulong pakitikan na pinagtutubudan na shabu na may timbang na pagkakarkulong 1.5 gramos, asin nagkakaragay ni na 10,200 pesos, asin iba pang mga gamit sa illegal na droga. Ipinaaram sa iya sa mga diretso sa basado sa konstitusyon, asin ang dahilan kan pag-arestar sa iya. Ini dinara sa ipaturakan na pulisya kan Tigabon para sa magkakanigong disposisyon. Mientras tanto, pada Agos na nagkasagibo ang Tigabon PNP nin mga operasyon, kaibahan ani bapang ahinsya kan na gobyerno kontra sa anuman na illegal na gibo sa nasabing banwaan. Ini sa tabang mangkan mga barangay official asin na mamanawaan tanganing makamtan ang organisado, progresibo asin matuninong na banwaan. Para sa Kakampi Network News dan sa Prado, kakampi mo. Mientras tanto, sa ultimong bareta sa lado lokal, pigasigurar ni Provincial Director J. Ablan kay Department of Trade and Industry DTI Camarines Sur na paragos asin higot na pag-monitor kan sa inang opisina sa presyo kan mga mayor na barakado digdi sa laog kan probinsya ng Camarines Sur urug na ngunyan na summer season. Iniman ang pirmado ng mga pahayag kan sinabit ng Provincial Director sa entrevista kang kakampi mo sa kanakaaging aldaw. Sigun digdi sa ngunyan, mayo pa man subot ng pag-irong pag-ulan at paglangko sa presyo kan mga prime commodities dawa na gani may mga produkto ngunyan na in-demand pero kan urog na ngunyan na summer season. Sigun digdi pa ko sa naman sa siyudad ni Naga, imbes sa enterong probinsya ng Camarines Sur, minumonitor sukutin ang presyo kan mga mayor na barakadon. Mientras tanto, digdi sa partida area, sigun pa kay Director Ablan, igwa subot dahil nagkakapira mga business councilors na nagmamonitor ka ni sila mga nagtatabang sa mga nagkakaproblema mga konsumidor sa mga parokyano. Susugpa man sa pahayag ka ni kaya nakaaging bulan in Pebrero, may mga nagkakapira mananggad na klase ng mga produkto o subuot ang nagkaiguanin pag-ulan to kang presyo. Partikularmente ang mga nagagamit ng lata ang huliman kan paglagpaman subuot kay mga raw materials kani kung kaya nagkaigwa din na domino effect kapag langkauman ka mga produkto digdi. Alagad nyo yan, mayo man subot sindanin na ano man na paglangkaw sa mga presyo kan na mga madailain na mga mayor na mga barakalon asin Nilo, nawara ka. kung may mamonitor man buot. Nilo. Iyan tabi yun, ang katarpunan kay mga bareta, gikan idi sa KM Kakampi Partido. Para sa Kakampi Network News, sa pangalan ng Kakampi Rene Aureliosa, ako man, si Nilo Oriana, Maraynaga. Kakampi Network News. Salamat sa iyong Nilo Oriana sa mga pagriba dyan sa KM Kakampi Partido. Alas 6:23 ang oras yata kunyan. Isunod na mga bareta maghali sa 91.9 BBS FM Naga City. Balang duman sa mga bareta si Junel Cuba. Junel. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat tabi kakamping June, uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Dakulaunan pagtubod ni Barangay Captain Rosalinda Piña Redondo kan Barangay Bahay, Libmanan Camarines Sur na dakula ana maitatabang sa pag-asenso kan na probinsya kan Camarines Sur ni Congressman Elry Villapuerte kun ini iyuna ang gobernador kan Camarines Sur asin ni Gobernador Luigi Villapuerte pag inina ang Congressman kan 2nd District kan Camarines Sur. Ngunyan pa sana mati na ang suporta ni Congressman Elry Villapuerte asin ni Gobernador Luigi Villapuerte sa mga proyekto asin mga programa na pinapakinabangan kan mga residentes para man sa ikakaray kan probinsya kan Camarines Sur. Sigun kay Barangay Captain Piña Redondo, dakula ang nagtutubod na mga taga-probinsya kan Camarines Sur na mas lalong maasinso ang probinsya kan Camarines Sur kung si Congressman Elry Villapuerte iyo ang gobernador kan na probinsya asin si Gobernador Luigi Villapuerte iyo man ang congressman kan 2nd District kan Camarines Sur tangani man na ibusbus ang mga programa partikular na sa banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Uya si Barangay Captain Rosalinda Piña Redondo kan Bahay, Libmanan Camarines Sur. Ay ako po 100% ang tutubod. Nadakulaon po ang sa indang maitatabang
Sa Bakulang po pati sa Libmanan, sa entire Camarines Sur. Tangunyan pa lang po nga ni, sa mga nakaagi pong mga tao, nahihiling ni. Yaon po ang sa indang suporta and mga proyektong ikakarahay po ang intirong Camarines Sur. Kaya po ako personal nagtutubod na kung sila po dai makakatukaw, anong klase na naman po ang satuyang administrasyon? Iyo po, ako po nagtutubod. Saro lang po ako sa nagtutubod kayan. Kadakon po nagtutubod na lalong mapapaasinso po ang satuya pong magiging gobernador na si Congressman Elry Villafuerte. And lalo pong nagtutubod ako na kung ang mga tukaw po na congressman sa 2nd District, ini pong satuya ang unya na gobernador, Luigi Villafuerte. Dahil po sa saindang mga experience, sa sainda pong lalong-lalo na po sa edad, yaon pa po sa indang pag-anger, itong paghingua, dahil po sa edad ninda, yaon pa po ang sa indang yaon sa inda ang pagsugod ko na lalo pang paparahayon and magkakaigwa pa po ning maray na mga programa. Partiyan kan mga paayag ni Barangay Captain Rosalinda Piña Redondo kan Barangay Bahay, Libmanan, Camarines Sur. Igwanin 75 barangay ada banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Asinda pirana sa nadigdi na kapitan anda dai minaiba ki Mayor Jess Camara asin sa Timuan Camsur, kaya imposible da na mayo ni na nagtutubod sa Timuan Camarines Sur asin Timuan Libmanan. Arog kan mga pinagsasabi kan mga daibistadong mga kalaban kan Timuan Camsur. Dagdag pa ni Barangay Captain Rosalinda Piña Redondo kan Barangay Bahay, Libmanan, Camarines Sur, nasa totoo lang ngunyan nagkakaigwanan ng realidad asin kalinawan ana Libmanan sa laog nin tulo sagkod ng 5 taon magkakaigwanin marhay na puturo ana sinambit ng banwaan. Sabi pa ni Piña Redondo na puro kaputikan sa naman asin pang raraot ang mga pahayag kan daibistadong kalaban kan Timuan Camsur, Timuan Libmanan na dai naihiling ang pag-asin sungunyan kan probinsya kan Camarines Sur asin man Libmanan, mantang ang tao na mismo ang nagsasabi na grabe ang pagkakaibangunyan kan Camarines Sur sa paagi kan liderato kan mga Villafuerte kumpara kadto naihiling ang grabing pag-asin sungunyan kan probinsya kan Camarines Sur kadamay na ang banwaan kan Libmanan. Uyan pahayag ni Barangay Captain Rosalinda Piña Redondo kanda Bahay, Libmanan, Camarines Sur. Original Dinagalog. At yan, babalikan taan na linyang ihanda ni Barangay Captain Piña Redondo. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, peg siguro manibukay ang tagapagtaram kan kooperatiba kan Kasuriko Dos na activated ng unyan ang Task Force Election 2025 kan kooperatiba kan Kasuriko Dos. Yan tanganing oras na magkaigwanin na problema sa kuryente sa aldaw kan Perilianda. Magkakapag-respondi tulos-tulos an sa ina mga personay egwa ang Kasuriko Dos nin mga estratehikong mga lugar na kung sain bubugtakan nin mga crew na naka-standby sa pagultanan kan mga banwaan na sakop kan kooperatiba kan Kasuriko Dos para kung magkaigwamanin problema madali sa nang makakadalagan na ana mga tauhan kani para man tulos na maaksyonan ang anuman ang mga klase nin problema sa bulos kan kuryente. Asin man iyan sa panahon man kan naburutuan na urog na sa oras kan pag-transmit kan mga resulta kan eleksyon na dapat mayo nin aberya sa supply kan kuryente. O yan pahayag na yan ni Rener Bukay tagapagtaram kan kooperatiba kan Kasuriko Dos.
Ayun po, inot na inot, coordination sa COMELEC, kung saan si mga gigibuhan kay ining mga voting centers, voting precincts. Iyo po yan ang hihilingon ta dyan. Naglalaob na kami sa mga classrooms, lalong-lalo na itong mga classroom na gigibuhan kang eleksyon na binaha po kang mga nakaaging mga bulan, taon. Iyo po yan tinghiling tangon yan. Nagkikipagtabangan na kita sa DepEd saka sa COMELEC para sa bagay na ini. Actually, igual na po kita nagkadaruman na classroom, pero si data kaya mayo pa sa tuya ngunit nakakaputan. Pero gabos na areas kay puwan ng madumanan, lalong-lalo na itong mga upland and farplang barangay. Paarti kan mga pahayag ni Rener Bukay kan kooperatiba kan Kasurikudos. Nagras tanto balikantaan pahayag ni Barangay Captain Pinya Redondo mapadapit man sa pahayag kanina puro sa nakaputikan anda pinagabubutasan na pahayag asin pangraraot kan mga daibistadong kalaban kan Timuan na Camarines del Sur kabali na ang sinasabing sa 75 barangay, pera na sa ng kapitan, anda day nag-iiba sa parte mismo kan Timuan na Kamsur asinman na Timuan na Libmanan. Uya si Barangay Captain Rosalinda Piña Redondo kan Barangay Bahay Libmanan, Camarines del Sur. Ako po sa 75 barangay, pira na lang pong barangay captain ang daipo nagkukugos kay Mayor Just Camara and Team 1 Kamsur. So, ibig sabihin po, ang mga barangay captain, barangay official, mayo pong puder sa kanya-kanyang barangay and mayong nagtutubod sa inda, imposible pong mangyari yan. Kasi po, ang mga constituenta po, bukas ang sa indang mata and ang sa indang talinga, sa realidad, nadawa pa po anong gibuhon ang Libmanan po ngunyan, nagpupuon sa kung sain nakakaigwa na po kita ning kalinawan na magkaigwa kita ning futuro after 3 years, 5 years. Artikan mga pahayag ni Barangay Captain Rosalinda Piña Redondo kan Barangay Bahay Libmanan, Camarines del Sur kung sa ini pinagpahayag kani na mayoriya kanda nasambit na mga barangay captain sa parte mismo kan Banwaan kan Libmanan o abuton sa 92% anyaon sa Timuan Kamsur. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Mga nalalapang paninda sa Naga City People's Mall o Merkado Publiko, pwede pa nga pakinabangan. Buyet Paderes sa detalye. Mapapakinabangan pa mga nalalapang mga paninda sa Naga City People's Mall, aron kan mga kamatis, batag, asin iba pa na pinag-aapon na sila sa mga basurahan. Sinabi ni Acting Chief Agriculturist Asin Zina, nakaabot sa ilang kaaraman ang arong kainong problem kan mga negosyante sa Naga City People's Mall huli sa dakol ang supply kan mga produktong pang-agrikultural. Kaya nangyayari arong kaining senaryo. Sinabi kayo na ang mga nalalapang mga panindang ini pwedeng gibuho na abuno pakan sa mga atama na uri kasi di ba pa para dai masayang. Para sa PBS News, Boyet Paderes. PBS, Basta Bareta, sigurado. Tayo ba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 415 na daily minimum wage sa pribadong obrero sa Bicol, nag-epekto na kan aldaw kan Sabado. Darrell Banya sa detalye. Epektibo na po na Sabado, Abril 5 ang aumento sa sweldo para sa mga minimum wage earners sa mga pribadong sektor digdi sa Bicol Region. Inisigon sa pinaluwas sa abiso kan Department of Labor and Employment. Matapos man ini na ipaluwas kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board digdi sa Bicol and Wage Order number RBV-22 na nagtugot ng 40 pesos na dagdag sa sweldo kada aldaw para sa mga empleyado digdi sa riyon. Paghali sa dating minimum wage na 395 pesos, tiglalauman na magiging 435 pesos na ang bagong minimum wage sa Bicol Region ngunya na taon. Tiglinaw kan Dole Bicol na ipapautob ang dagdag na sweldo
sa duwang ornada ang enot 20 pesos, epektibo kan Sabado, mantang natatadang 20 pesos, ipapautub man ini sa maabot na Disyembre 1. Nagpagirumdum ang dole sa mga employer na dapat sunodon ang bagong wage order na ini. Sigon sa ahensya, pwedeng magsaangat ng reklamo ang mga empleyadong makakasunod sa mga ipigapakong aumento, pwede daang pabayadon ni na back wages asin man iba pa mga multa ang mga employer na mabalgar sa kasuguan na ini. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Babang Barata, daraga dakop sa bypass operation sa siyudad Canaga, buso kay Isminda sa detalye. Interong namula namuti ang nasarong daraga kan initak maon kan mga autoridad kan naga positibo sa ginibong bypass operation alas 11 ni na pagkabanggi ka subanggi dyan sa Papatantan sa Pagumpayan, Sura, Naga City na kung saan ang suspect pinagbisto sa alias na Abre, 39 anyos daraga, residente kan San Rafael, Cararayan, Naga City. Ang substation number 3 anang ginutan sa nasambitan ng operasyon kaibanan ang City Drug Enforcement Unit na Naga City PNP asin ang PDEA Region 5 ikinasaan bypass operation sa nasambitan ng suspect na kumpiskar digdi ang dosing pidasong transparent plastic sachet pinagtutubudan igwanin laokan methamphetamine hydrochloride o shabu ang sinarikover man digdi ang 500 peso bill na ginamit na mark money mantang ang suspect ang din na nakapalag kandagos ng ramalan kan mga autoridad pagbalgar ka na Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kasong atubangon ka na sambitan ng suspetsado. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmunda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Happy birthday kay Banat Binji Rivera. Para sa Kakampi mo Network News, Jonal Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras na ngayon matugang alas 6:37 ng pag-aga. Babalik tulos kita para sa mga ultimong bareta at dyan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Ang bako para sa high-speed rail system. Matanda na nangyari ang kasunduan kan China sa pakultanan kang administrasyong kanto ni dating Presidente Rodrigo Duterte para sa Philippine National Railway South Long Haul Project. Ipinahayag pa kang kongresista na kandidato sa pagkagobernador dahil parang naloy naglaog sa kasunduan ng Pilipinas asin Japan para sa 5 infrastructure project na nagkakantidad din 171.58 billion yen o kinakarkulang abuton sa 65.43 billion pesos sa sarosubot na pagpapahiling ng suporta kan Japan sa Build Better More Infrastructure Development Program kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kanang talikod na bulan sinabi ni Congressman El Rey na sinugo na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Transportation na rekasan ang Bicol Express Project asin modernisasyon Canaga Airport sa nangyaring tripon kan Regional Development Council Region 5 na ginibo sa Pili, Camarines Sur. Mientras tanto matugang arog kan dati si Congressman Elry Villafuerte Mangiraray anang inutan sa nakandidatong gobernador sa Camarines Sur para sa paabuto na eleksyon sa sarong nagpapanangkos na online survey na pikukulusir kan Bicol Research and Survey Group. Ang sinambit ng survey nagpuon ka nagtalikod na Abril 3 asin matapos agad sa Abril 10. Sa sinambit ng survey, bigsusukol ang mga potensyal na kandidato sa pagkagobernador sa anum na probinsya kan Bicol asin mga kandidato sa pagkasenador na papaboran sa paabuto na eleksyon. Sagkod kasugma sa sinambit ng survey, si Congressman Elry Villafuerte nakakuha na ning pabor
na 3,641 o 84.95% kontra sa kalaban gani na si Bong Rodriguez na igwas ng 349 na pabor o 8.14%. Mientras tanto, 6.91% pan ang undecided ang undecided o 296 votes. Ang iba pang probinsya o sa ibang probinsya sa mga kandidatong gobernador, lamang si Governor Dong Padilla laban ki Ega Italiano sa Camarines Norte, lamang man si Noel Rosal kontra ki Juve Salceda sa Albay, nanginutan man si Patrick Alin Asansa laban ki Boste Kuwa kang Catanduanes sa Masbate, nanginutan man si Richard Ku laban ki Socrates Tuason asin sa Sorsogon, lamang namaray sa incumbent Governor Boboy Hamor kontra ki Katleya Su. Ang konsepto kan sinambit ng online survey mayong pagkakaiba. Sa survey na ginibo kang boses ng Kamsur kung saan nakalusot ang mga trolls asin mga fake accounts na nagbali sa survey. Sa boses ng Kamsur survey, si Congressman Ernie Villafrite Mangarare ang nanginutan laban ki Rodriguez sa harayo na kalamangan kaini. Alas 6:44, ultimong bareta niya ito kunyan sa lado lokal. Pigbareta kan Department of Social Welfare and Development sa Bicol na abuton sa kantidad 7 milyones pesos na ang naitaong tulos na asistensya pinansyal sa abuton 500 na mga apektadong pamilya sa enterong Kabikulan nin mga kasulo sa primerong quarter kan taon. Ipinahayag ni DSWD Regional Director Norman Laurio na ang silambit ng kantidad na 7.65 billion pesos ang naitaw sa abuton sa 474 pamilyang napitran ka mga nangyaring kasuno sa primerong turumbulan kan taon sa pagining in-cash as in kind. Ang DSWD Bicol nagresponde sa abuton 111 fire-related incident kung saan tinauman ng ayuda tulos-tulos para sa sendang pagbangon. Ang probinsya kan Sorsogon ang may pinakadakol na nairistong biktima ng kasulo na abuton sa 360 apektadong pamilya. Pinasunod ang probinsya ng Camarines Sur na may 73, 23 Albay, asin Masbate, Camarines Norte, asin 18 duman sa probinsya kang Catanduanes. Kakampi Network News. Bareta na sa ruas kang Pilipinas ngunyan. Ang matinding pagbagunas ning uran sa nagkapirang partikan Myanmar kasugma ang nagdara ning kahandalan sa mga otoridad para sa sendang nagpaparagos na rescue operation na nagpapasakit sa mga paghanap na ginigibo sa mga naging biktima kan linog. Sigun sa aid agency, posibleng magdara ning pagwarak ni mga helang arog kang kolera para sa mga nakasalbar na mayong maistaran asin piniling magturog sa luwas. Mientras tanto, abuto na sa 3,471 bilang ang mga nagadan sa makusog na pagtama kan linog sa sinambit ng nasyong karektarikod na Marso 28. Mientras tanto, 4,671 man ang nairistong nairido asin may 214 pang naireport na nawawara. Sa baretang sports, matapos ang impresibong pagratsada sa Miami Open, masintro na ang atensyon ni Alex Ayala sa clay season. Duwang darakulang torneo ang babalihan ni Ayala bago ang prestiyosong French Open na mangyari sa bulan Mayo. Ito tinimasabak sa Urias Ladies Open sa Portugal sa Abril 14 sa Good 20, asin sa Mutua Madrid Open sa Spain sa Abril 22 sa Good Mayo 14. Panagos ang paghahanda na ginigibo kan 19 anyos na Pinay Knitter sa matinding laban na hahampangon kani. May nagkaperang international tournaments man babalian si Ayala alagad day pa ini kumpirmado. Kakampi Network News. Mga tuwang yan na po mga baratang sinunang tabianan sa Kakampi Network News. Kunyan pong aldaw na Lunes, asyete na kang Abril taon 2024 o 25 mga baratang sinunang tabianan live sa mga kakamping radyo sa pahikan DWEB FM Kamsur dyan po sa Rinconada area, 99.3 sa KM Kakampi Partido area,
Siri man po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Naantabayan man kita via online sa pahay kasamuyang mga FB Live sa pangalan po kang bilog na pursa kang Kakampi Network News. Kaya parang ko sa Palma sa lado teknikal, alilili sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Ako po si Jun Bernas. Mabalos ka sa doon magandabay sa kung sa paso niya itong pagkatuling amin ng mga bareta on air, online, digdi sa Kakampi Network News. Kakampi Network News.